Sa unang tingin, payapa at tahimik ang ilang bahagi ng Somalia. Pero sa likod ng katahimikan, may mga lihim na kwento ng sakit at pang-aapi na matagal nang pinipigil. Sa gitna ng kaguluhan, unti-unting lumalaganap ang mga balitang tungkol sa karasang sexual na higit na tumatama sa mga kababaihan at mga batang inosente. Ito lang June 13, 2025 sa bayan ng Las Canud, isang lungsod sa Sool Region sa hilagang silangang Somalia na matatagpuan sa tinatawag na Horn of Africa. Matatagpuan ito sa pinagtatalo ng hangganan ng dalawang rehiyong Somaliland at Puntland na ginagawang sentro ito ng tensyon at mga sagupaan mula pa noong 2007. Dito isang pangyayaring hindi inaasahan ng yumanig sa buong komunidad. Bagamat nakakagulat, hindi na ito lubos na ikinagulat ng marami. May dalawang magkapatid na babae na sina Fahima Yasin Mohamud, 16 years old, at si Farah Yasin Mohamud, 17 years old, ang siyang laman ng bawat usapan sa Somalia kamakailan at meron silang matinding dahilan. Kakarating pa lang nila Farah at Fahima sa Irigabo, isang bagong lungsod na kanilang pinili upang simula ng isang bagong kabanata sa kanilang buhay. Puno ng pangarap at pag-asa para sa kanilang kinabukasan. Hindi nila namalaya na sa isang iglap, ang kanilang mga hangarin ay magiging isang nakakagimbal na pangungut. Si Fahima na likas sa palakaibigan ay nagpasya na mag-explore ng mga online platform upang makahanap ng mga bagong kaibigan o kaibigan. Nakita niya ang isang profile na agad na pumukaw ng kanyang interes. Nagsimula sila magpalitan ng mensahe at hindi nagtagal inanyayahan siya ng lalaki na magkita sila sa isang cafe. Isang tila inosente imbitasyon sa simula pa lamang. Bilang pag-iingat, hiniling ni Fahima kay Farah na samahan siya sa pagkikita. Pagdating nila sa cafe, ang lalaki ay kaaya-aya at magalang, tulad ng sa kanyang profile. Maayos sa kanilang pag-uusap at mabilis silang nagkasundo. Pagkatapos silang uminom at kumain, iminungkahi ng lalaki na lumipat sila sa isang mas tahimik at nakaka-relax na lugar na sinasabi niyang magugustuhan nila ang ambience. Dito na nagkamali ang magkapatid sa kanilang desisyon. Nagtiwala sila sa kanya at sila ay sumunod. Ang mas tahimik na lugar ay hindi ang inaakala nilang isang garden o ibang restaurant. Sa halip, dinala sila ng lalaki sa isang inabandonang bodega. At hindi lang siya ang naroroon dahil sa loob ng bodega ay naghihintay sa kanila ang 29 pang ibang lalaki. May alinlangan man pero huli na ang lahat para umatras. Hindi natin sigurado kung tinulak ng magkapatid sa loob o sila'y kinaladkad. Ang malinaw ay sinarado agad ang pinto at hindi na sila makalabas. Sinubukan ni Farah at Fahima na tumakas, sumigaw para sa tulong. Ngunit walang nakarinig. Ang magkapatid ay walang awang pinilahan at pinagpasapasahan ng 30 na lalaki. Ang mga eksena ay mahirap sikmurahin at kahit sinong tao ay hindi na naising mapunta sa impyernong posisyon na iyon. Pagkatapos ng malagim na pangyayari, ang magkapatid na sina Fahima at Farah ay iniwan sa isang lugar. Ang mga tao sa paligid ang unang nakapansin sa kanilang kalagayan na sila ay sugatan at nangangailangan ng agarang tulong. Agad nilang dinala sina Fahima at Farah sa mga lokal na otoridad at ospital upang mabigyan ng medikal na atensyon. Sa ngayon, nasa malubhang kondisyon ang magkapatid. Pareho silang ginagamot sa isang ospital sa Mogadishu. Si Farah ay wala pa ring malay matapos ang matinding sinapit. Si Fahima naman ay patuloy na nakakaranas sa matinding takot at tila na sa ibang realidad. Ang kanilang buhay ay tuluyang nagbago ng dahil lang sa isang imbitasyon at sila ay maaring hindi na magiging katulad ng dati. Ayon sa SSC Khartoum Police, naaresto ang 23 lalaking kaugnay ng marahas na insidente. Nahuli sila dahil sa ginawa nila sa dalawang magkapatid na babae. Ang panguhuli ay sinagawa sa loob lamang ng 48 hours matapos ang pag-atake. Isang suspect pa ang nasa ilalim ng pagmamatsyag ng hukbong pambansa at pulis. Ito ay umabot sa kabuuang 24 na pinaghinala ang sangkot. Sa makatuwid, may 6 pang hindi nakikita at malaya sa ngayon. Ang mga naaresto ay hiniulat na nasa pagitan ng 17 hanggang 20 years old. Nasa kabataang edad pa rin kaya posibleng nasa high school student. Bagamat walang opisyal na impormasyon kung aktibo silang nag-aaral sa mataas na paaralan, ay may mga ibang ulat naman na nagsasabi na ilan sa kanila ay nag-undergo pa ng high school tests. Ayon sa lokal na pulisya, zero tolerance policy ang ipinatupad laban sa ganitong insidente at ipinangako nilang haharapin sa hustisya ang lahat ng sangkot.
Naglabas din ang pahayag ang alkalde ng Las Canood matapos ang insidente noong June 13, 2025. Ayon sa kanya, patuloy pa rin ang investigasyon pero mula noon, wala nang bagong impormasyon. At sa isang kasong ganito kabigat, ang pananahimik ay nakakabahala. Ang sinapit ni Fahima at Farah ay hindi isang simpleng kaso lamang. Sa buong Somalia, maraming kababaihan at batang babae ang nakakaranas ng pananamantala, pananakit at pang-aabuso. Sa karamihan ng pagkakataon, mahirap para sa mga biktima na makakuha ng hustisya, tulong medikal o suporta sa kanilang kalagayan. Sa halip na dalhin sa korte, madalas ay inaayos na lang ang mga kaso sa pamamagitan ng tradisyonal na kasunduan, na mas inuuna ang katahimikan sa komunidad kaysa sa karapatan at proteksyon ng biktima. Dahil sa mga ganitong uri ng pangyayari, ang mga kabataang kababaihan, lalo na ang mga may lahing Somali, ay nagsimulang magsalita. Sila ay nagalit dahil sa kawalan ng katarungan. Bukod sa magkapatid ay napakarami pang babae ang nakakaranas ng katulad ng pagdurusa at kadalasang sinisisi pa sila. Ayon sa isang ulat ng United Nations, sa Somalia tumaas ng 35% ang insidente na karaswal laban sa mga bata noong 2024 sa loob lamang ng isang taon na itala ang 267 na kumpirmadong kaso. Ngunit ayon sa mga eksperto, ito'y maaring mas mababa pa sa aktual na bilang dahil marami ang nananahimik sa takot o hiya. Sa ilang mga lugar ginagamit umano ng mga armadong grupo gaya ng Al-Shabaab at ilang lokal na milisya ang sapilitang pag-aasawa at pananamantala bilang paraan ng kontrol. Sa ibang bahagi ng kanilang bansa, umabot pa ito ng 80% ang pagtaas ng kaso sa loob ng isang taon. Nakakabahala ring malaman na sa ilang ulat, may kaugnayan ng ilang miyembro ng seguridad ng estado, kabilang na mga pulis at sundalo sa ilan sa mga naitalang insidente. Tinatayang 15% ng mga kaso ay kinasasangkutan ng mga tauhang dapat sanay nangangalaga ng katahimikan at proteksyon. Isa rin sa pinakamalaking hadlang ang kahinaan ng legal na sistema. Marami sa mga kasong ito ang hindi dinadala sa korte, kundi sinasailalim sa SHEAR or XEER, isang tradisyonal na batas na mas pinapaboran ang kasunduan sa pagitan ng mga pamilya o angkan, imbes na ang hustisya para sa biktima. May batas na gaya ng Puntland Civil Offences Law, ngunit nanatiling hamon ng pagpapatupad nito. Sa katunayan, ipinakita sa pag-aaral na mahigit 90% ng mga biktima ay hindi nagsusumbong sa otoridad dahil nga sa takot, kahihiyan o kawalan ng tiwala sa sistema. Lalong lumalala ang sitwasyon sa mga kampo ng mga lumikas mula sa kaguluhan. Sa mga tinatawag na IDP camps, mahigit kalahati ng mga naitalang kaso ng karahasang may kinalaman sa kasarian ay kinasasakutan ng mga kababaihang nawalan ng tirahan. 11% ng mga ito ay matitinding insidente, habang 52% ay pisikal na pananakit. Ngunit sa kabila ng lahat, patuloy ang panawagan ng mga international na grupo at lokal na tagapagtaguyod ng karapatang pantao. Hinihikayat ng mga opisyal ng UN ang gobyerno ng Somalia na paigtingin ng mga hakbang upang maprotektahan ng mga kababaihan at kabataan at tuluyang wakasan ang ganitong uri ng karahasan lalo na sa panahon ng kaguluhan. Maraming NGO at aktivista ang patuloy na nagtutulak para sa mga bagong batas, mas mahigpit na proteksyon at serbisyong nakatuon sa mga nakligtas, isang laban na hindi madaling ipanalo. Ngunit patuloy nilang pinipiling itaguyod para sa isang lipunang ligtas at pantay para sa lahat. At sa likod ng mga numerong ito ay may mga pangalang hindi malilimutan. Ilang mga kaso na naging simbolo ng laban para sa hustisya at ilan din ang nanatiling tanong sa isip ng marami. Ang mga kasong tila kinalimutan na at hindi pa rin nabibigyan ng katarungan ay ang mga sumusunod. Ang kaso ni Hamdi Mohamed Farah noong 2020, isang 19 years old na babae ang pinagsamantalahan ng 6 at itinulak mula sa mataas na gusali. Nagalit ang publiko, ngunit nanatiling bukas ang kaso. Ang magkapatid na batang babae sa Atgoye noong 2020, kabilang sa mga pinakabatang biktima, ngunit hindi malinaw kung may naparusahan. Ang pag-atake at pananamantala sa Janaale noong 2020, iniugnay sa ilang sundalo, ngunit wala pa ring malinaw na kaso. Isang babaeng 19 years old at isang mamamahayag noong 2013, hindi lamang sa hindi naresolba ang kaso, kundi pinatahimik pa ang mga naglahad nito. Ang dalawang babae sa Atgoye noong 2013, inakusahan ng mga tauhan ng militar, ngunit walang naging resulta ang investigasyon. Ang tanging pag-asa natin ngayon ay makamit ni Farah at Fahima ang hustisya. Sana ay gumising si Farah mula sa kanyang pagkakatulog at sana ay bumalik sa dati si Fahima, kahit na alam nating napakahirap nito. Sa panahon na yun, napakahirap na talagang magtiwala.
At huwag basta-basta sasama sa taong hindi mo pa lubos na kilala. Kahit na gaano pa siya ka-sweet o kabait sa simula. Hindi lahat ng mabuting salita ay totoo at hindi lahat ng ngiti ay may magandang intensyon. Ilaan mo ang oras mo sa pag-o-observe, pag-unawa at pag-iingat. Dahil minsan, ang tiwala na basta ibinigay ay siya ring magiging dahilan na matinding pagsisisi. Ikaw, anong masasabi mo sa kwento natin ngayon? Let me know sa comment section. Kung nakaabot ka sa video na ito ay maraming salamat. Huwag kalimutan mag-like, share, subscribe, and turn on the notification. Ingat ka palagi! Ciao!